Kabanata 551. Naghihintay ako sayo. Tinawagan ko si Thea at sinabi kong may meeting kami ngayong gabi. Kaya walang silbi ang pag-uwi ng ganoon kaga. Halika sa aking lugar. Nag-iisa ako. Sinadya ni Quincy na i-cross ang kanyang mahahaba at payat na mga binti. Na nagpapakita ng mga ito. Hindi ako interesado. Tumalikod na si James at umalis. Pagkaraan ng ilang hakbang, tumalikod siya at sinabing, "Tandaan mong i-lock ang pinto kapag umalis ka." Umupo si Quincy sa office chair at pinanood ang pag-alis ni James. She pouted her lips at ngumiti. Kahit na hindi iyon gumana. Gaya ng inaasahan sa Black Dragon. May kakayahan siyang labanan ang pinakamatinding tukso. James. Pagkalabas ni James ng opisina ay nakita niya si Scarlett. Sinulyapan siya ni James at sinabing, "Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pasukin si Quincy? Bise-presidente lang siya at bawal pumasok sa opisina ng chairman. Dapat sundin ng isang kumpanya ang mga tuntunin at regulasyon nito kung nais nitong magtagumpay. Kailangan ko bang ituro sa iyo ang bawat simpleng bagay?" Hindi inaasahan ni Scarlett na papagalitan siya ni James. James. Sinabi niyang ex-girlfriend mo siya. At ako, hindi ako nang ahas na pigilan siya. Paliwanag ni Scarlett, huwag hayaang lumampas siya sa kanyang mga hangganan muli. Tumalikod si James at umalis. Masyadong malayo ang narating ni Quincy. Ang kanyang ginawa ay lumampas sa kanyang tungkulin. Naiintindihan. Sagot ni Scarlett. Sa wakas ay lumabas na si Quincy pagkatapos makalayo si James. Sinaman siya ng tingin ni Scarlett. Bago pa siya makapagsalita, sumabad si Quincy at sinabing, "Save it. Alam ko ang aking mga hangganan. At hindi ko na uulitin." Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Naguguluhan si Scarlett. Siya ang nominal na tagapangulo ng Transgenerational Group. At si Quincy ang bise-presidente. Paano niya naramdaman na binaliktad ang mga tungkulin? Kinapa niya ang kanyang ilong. Wala akong ideya kung ano ang iniisip ni James. Bulong ni Scarlett. Hindi nagduda si Scarlett na si Quincy ang ex-girlfriend ni James. Hindi sana inayos ni James na maging vice president si Quincy kung hindi niya ito ex-girlfriend. Naguguluhan siya sa kasalukuyang relasyon ni Quincy at James. Pagkalabas ng gusali, hindi na umuwi si James. Sa halip, pumunta siya sa ospital ng militar para bisitahin si Henry. Mabilis na nakabawi ang katawan ni Henry. At maaari na siyang bumangon sa kama para maglakad. Pagpasok niya sa ward, nakita niya si Whitney na inalalayan si Henry habang tinutulungan siyang maglakad ng dahan-dahan. Napahawak si Henry sa balikat ni Whitney. Samantala, ang mga kamay ni Whitney ay nakapulupot sa kanyang baywang. Mukhang nasa isang intimate relationship ang dalawa. Sa pagmamasid sa dalawa, hindi mapigilan ni James na mapangiti. "Congratulations, Henry," sabi ni James. Napaangat ng ulo si Henry at nakita si James na papalapit. Tanong niya, "Congratulations. Congratulations sa ano? Hindi pa ako dinidischarge. Binabati kita sa paghahanap ng isang kasintahan at alisin ang iyong sarili sa iyong katayuan bilang isang bachelor." Pulang-pula ang mukha ni Henry. Dahil ang kanyang balat ay tan. Mahirap sabihin sa tuwing siya ay namumula. "Anong ibig mong sabihing girlfriend? James?" Nag-o-overthink ka. Naawa ako sa kanya dahil wala siyang aalaga sa kanya. Kaya pumunta ako para tulungan siya. Nagpout si Whitney. Si James. Dumampot ng mansanas sa mesa. Pinunasan ito sa kanyang damit. At kinagat iyon. "Young lady, let me tell you. Si Henry ay isang disenteng tao. Siya ay tapat at hindi pa nakipagrelasyon sa buong buhay niya. Hindi siya marunong mag-please ng mga babae. Kaya kailangan mong maging straightforward sa kanya kung gusto mo siyang ligawan.
Tinulungan ni Whitney si Henry na makaupo. Nahihiyang sabi ni Henry, "James, stop making fun of me. Hindi ito ang iniisip mo." Siya nga pala. Ngumunguya si James sa mansanas at lumingon kay Whitney para magtanong. Ano ang relasyon mo at ng Centurion? Walker. Matagal nang pinaghihinalaan ni James ang pagkakakilanlan ni Whitney. Gayunpaman, hindi siya kailanman nagtanong. Nagulat si Whitney. Sinulyapan siya ni James at sinabing, "May 5 commander sa Saul. Ang Black Dragon ng Southern Plains. Ang Centurion ng North. Ang Blythe King ng Kanluran. Ang Barbarian na Hari ng Silangan. At ang Emperor ng Capital. Hindi mo masasabi sa akin na wala kang kaugnayan sa Centurion of the North." Napatingin din si Henry kay Whitney. Inayos ni Whitney ang mahaba niyang buhok at ngumiti. "James, paano mo nalaman na may kaugnayan ako sa Centurion of the North?" Kinagat ni James ang mansanas at sumagot. Humingi ng dokumento ang Blythe King para maging instructor si Henry. Agad mong nakilala ang dokumento ay mula sa militar. At saka, napakahusay mo sa martial arts. Bagamat hindi pa kita nakikita sa aksyon. Binanggit mo ang pag-alam sa martial arts noong huling beses na pumunta tayo sa Purity Pharmaceuticals. Nakilala ko rin ang ilang mga diskarte mula sa iyong mga pag-atake. Yun lang. Nagulat si Whitney. Nakalaban ko ang Centurion dati. Alam ko ang martial arts techniques niya. Dagdag pa, ang iyong apelyido ay Walker. Akala mo ba hahayaan ko ang isang taong hindi kilalang background na mapalapit kay Henry? Hindi pa banggitin kung paano kita pinapasok sa napakaraming bagay. Hindi inaasahan ni Whitney na ganoon pala ang kakayahan ni James. Nakita na niya ang pagkakakilanlan nito. Sabihin sa amin ang tungkol dito. Tumingin si James sa kanya. Bagamat pinaghihinalaan niya ang pagkakakilanlan ni Whitney. Itinago niya ito saglit at pinagmasdan siya dahil hindi siya sigurado sa mga motibo nito sa paglapit kay Henry o sa kanyang sarili. Ngayon, tila walang masamang intensyon ng babaeng ito kay Henry bagkus ay tila interesado sa kanya. Kaya, sinundot lang niya ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ang aking ama. Hindi ito itinago ni Whitney. Ngumiti siya ng pilyo at sumagot. To be honest, I secretly snuck out from home. Masyadong boring ang northern border. Kaya pumunta ako sa Kensington. Natigilan si Henry nang malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Ang babaeng ito ay anak ng isa kay 5 commander. Hindi masama. Napangiti ng husto si James at sinulyapan si Henry. Henry, mas mahusay mong samantalahin ang iyong mga pagkakataon. Ang anak na babae ng isang commander ay may hindi mabilang na mayayamang manliligaw na gustong pakasalan siya. Ubu. Awkward na ngumiti si Henry. Fine. Hindi na kita aasarin. Alis na ako. Tumayo si James at aalis na sana. James. Tawag ni Henry at sumilip sa kanya na nagmamakaawa. Naintindihan naman agad ni James at binato siya ng sigarilyo. Matapos mag-isip sandali, naramdaman niyang hindi sapat ang isa. Alam niyang meron siya. Henry. Isang pagkagumon sa sigarilyo at magkakaroon ng hindi bababa sa 2 pakete araw-araw. Tinapon niya lahat ng sigarilyo niya at isang lighter kay Henry. Kinuha ito ni Whitney at mariing sinabi, "Bawal manigarilyo. James, gawin mo ang babaeng ito. Hindi niya ako papayagang manigarilyo at sinusubukan akong patayin. Pwede mo ba akong makuha ng nurse?" Mukhang frustrated si Henry. Nitong ilang araw, malapit na siyang masuffocate dahil sa withdrawal symptoms. Inaasahan niyang makita si James para makakuha siya ng sigarilyo. Nakangiting sabi ni James, "Huwag kang masyadong mag-alala. Whitney, normal sa mga lalaki ang manigarilyo at umiinom si Henry lang ang naninigarilyo. Wala siyang ibang hinahawakan. Aalisin mo ang tanging libangan niya kung hindi mo siya hahayaang manigarilyo." James, hindi naman sa ayaw kung manigarilyo siya. Nasugatan siya ngayon.
Walang magawa si James at tumalikod na para umalis ng ward. Babae, isa na lang ang kukunin ko. Isa lang. Pakiusap ni Henry kay Whitney. Ano? Anong tinawag mo sa akin kanina? Agad na nagdilim ang mukha ni Whitney. Ms. Walker. Ms. Beautiful. Sa huli, binigyan siya ni Whitney ng isa. Nang makita siya ay mukhang hindi kapani-pani, walang nakakaawa at guman sa paninigarilyo at the same time. Sa isang villa sa Kensington, 2 tao ang nakaupo sa sofa ng sala. Isang lalaking nasa edad 50 na nakasuot ng casual na damit at may mahabang balbas ang naruroon. Siya si Jonathan Harris, presidente ng National Doctors Association ng Kensington. Sa tapat niya ay nakaupo ang isang matandang lalaki na may kulubat na mukha. Malabo ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay maulap. Para siyang nanghihinang matandang nasa bingit ng kamatayan. Siya si Lucas, ang nagtatag ng Universal Hospital. Ginoo Hamilton, pinagaling ng Black Dragon ang lason. Nakatakas din siya at nakaligtas kagabi. Kailangan mong humanap ng paraan para pigilan siyang magpakita sa medical conference. Kung hindi, masisira nito ang aming plano. Isang kislap ng liwanag ang sumilay sa mapupungay na mga mata ni Lucas. At sinulyapan niya si Jonathan. Jonathan, ang mga medikal na kasanayan ni James ay ang pinakamahusay sa mundo. Hindi ba ang gusto mo ay makipagkompetensya sa kanya? Ang medikal na kumperensya ay isang magandang pagkakataon. Si Jay ay hindi itinuturing na tunay na henyong doktor. Sa pamamagitan lamang ng pagkatalo kay James ay maituturing kang pinakamahusay na doktor sa mundo. Totoo iyon. Ngunit kailangan nating tingnan ang mas malaking larawan. Si Jonathan ay sabik na gustong matuto kay James. Gayunpaman, ang bagay na ito ay mahalaga. At naunawaan niya ang kanyang mga prioridad. Kinawayan ni Lucas ang kanyang mga kamay at sinabing, "Huwag kang mag-alala, nakagawa na ako ng mga nararapat na kaayusan." Hindi papasok si James sa medical conference. Nakahinga naman ng maluwag si Jonathan sa mga salita ni Lucas. Pagkaalis ni James sa ospital, bumalik siya sa Callahan's. Pagpasok pa lang niya ng bahay ay narinig niyang pinapagalitan ni Gladys si Thea. Mahina ang personalidad ni Thea at palaging tahimik kapag pinapagalitan siya ng kanyang mga kapamilya. Thea, hindi naman sa gusto kitang pag-alitan. Gayunpaman, ang mga Callahan ay nasa isang malagim na sitwasyon ngayon. Si James ay humiram ng ilang milyong dolyar. Paano niya babayaran ang pera? Ang pera ay hindi nakalink sa amin. Hiwalayan mo na siya bago tayo hinanap ng mga maniningil ng utang. Bata ka pa at maganda. Maaari kang laging magpakasal sa isa pang mayayamang lalaki. At ang mga Callahan ay makakapagsimulang muli. Nawalan ng gana si Thea. Hindi na bago kay Gladys ang pagmamaliit kay James. Nay, nagsusumikap si James. Hindi mo ba siya mabibigyan ng oras? Ano ang silbi ng pagtatrabaho? Ano ang silbi ng ilang libong dolyar na sweldo buwan-buwan? Sapat na ba para suportahan ka? Hindi pa nga sapat para bumili ka ng bagong set ng cosmetics. Binuksan ni James ang pinto at pumasok sa tamang oras para marinig ang pagmamaliit nito sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang ilong at lumakad na may matangkad na ngiti. Tatay, Mama, Thea, wag mo akong tawaging nanay. Wala akong manugang na katulad mo. Sigaw ni Gladys. James, ganito lang ang nanay ko. Huwag mong isapuso. Nag-apologize si Thea. Ngumiti si James at hindi nagsalita. Nag-aalala si Thea na baka mapag-alitan na naman ni Gladys si James kaya naman mabilis niya itong hinayla pabalik sa kwarto. Asar na asar ako. Wala ka talagang konsensya. Lahat ng pagsisikap kung palakihin ka sa loob ng mahigit 20 taon ay walang kabuluhan. Saway ni Gladys. Sa kwarto, Thea reprimanded. James, kung may gusto kang gawin in the future,
You have to discuss it with me, don't make decisions on your own. Okay. Oo. James reassured her. Darling, I'll definitely discuss everything with you in the future. I ran around the whole day today and am exhausted. Ang sakit din ng likod ko. Help me massage my shoulders. Darling, alam din ni Thea na nakakapagod ang pagiging tindero. Lalo na ang isa sa isang malaking kumpanya. Lumakad siya at minasahe ang mga balikat ni James. Wow! Ang sarap sa pakiramdam. Mukhang nasisiyahan si James. Hindi lumabas si James sa gabi at nanatili sa bahay. Kinabukasan. Thea, mamasyal tayo sa Medical Street. Ngayon ang huling araw ng mga konsultasyon sa Medical Street. Ayoko na. Senggal ni Thea. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin ngayon? Sinasabi nila na ako ay isang tanga at tanga para sa paggastos ng pera upang tumaas ang aking mga rating. Ayokong lumabas at mapahiya ang aking sarili. I'd rather stay home instead. Nang pakikinig sa kanilang pangungutya. Sige, then, may lakad ako. Walang magawa si James sa bahay. Kaya, nagpasya siyang lumabas. Hindi siya nagmamaneho. Masigla ang Medical Street. At laging puno ang mga kalapit na parking space. Kaya, imposibleng makahanap ng puwang ng paradahan. Mas maganda kung doon siya sumakay ng taxi, naglakad siya palabas ng bahay papunta sa kalsada sa labas. Nakita niya ang isang taxi na nakaparada sa gilid ng kalsada, naglakad siya papunta sa taxi at binuksan ang pinto para makapasok. Ang driver ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng sombrero. Kaya mahirap makita ang kanyang mukha. Binata, saan ka papunta? Tanong ng driver. Kalyeng medikal. Sige, mabilis na pinaandar ng driver ang sasakyan. Sa sandaling iyon, may naamoy na kakaiba si James at naramdaman niyang may mali. Bagamat mahina ang amoy at mahirap matukoy ng isang ordinaryong tao, siya ay isang doktor at napaka-sensitibo sa mga amoy na panggamot. Pigil niya ang hininga, ngunit huli na ang lahat. Nakaramdam siya ng pagkahilo at agad na nahimatay. Inalis ng driver ang kanyang sombrero. Sinulyapan si James, na nahimatay, at ngumiti. Black Dragon. Kahit na ang iyong mga medikal na kasanayan ay walang kapar sa mundo. Ito ay isang gamot na maingat na inihanda ng Diyos ng medisina. Ilang araw, mabilis na pinaandar ng driver ang walang malay na si James. Maya-maya, nakarating na siya sa isang villa. May ilang taong dumating at binuhat ang walang malay na si James palabas ng sasakyan papasok sa villa. Maraming tao sa villa. Nandoon din sina Jonathan at Lucas. Tumawa ng malakas si Jonathan sa walang malay na si James na dinadala sa villa. Mr. Hamilton, your medicine really works wonders. James hinimite kaagad pagkapasok niya sa sasakyan kahit na malakas ang pangangatawan niya. Siyempre, nagmamalaki ang ekspresyon ni Lucas. Ang mga gamot na kanyang nilikha ay hindi pangkaraniwan. Patayin mo siya. Naglabas ng baril si Jonathan. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang manggulo para sa iyong sarili? Nasa Kensington tayo, hindi ang hangganan ng Southern Plains. Iimbestigahan itong maigi kung mamatay siya sa Kensington. At wala sa atin ang maliligtas. Nag-alinlangan si Jonathan at nag-aatubili na itabi ang kanyang baril. Bakit ba ang dami nating pinagdaanan para madala siya dito kung hindi naman natin siya papatayin? Sinulyapan ni Lucas si James sa lupa. At ngumiti siya ng nakakaloko. Gagawin ng boss ang trabaho ng pagpatay sa kanya. Ang layunin namin ay hindi para patayin siya kundi para pigilan siyang dumalo sa medical conference. Napatingin si Jonathan kay Lucas at nagtanong. Ano ang plano mo? Mr. Hamilton, ang brat na ito ay walang malay sa ngayon. Ngunit ang kanyang pangangatawan ay hindi kapani-paniwalang malakas. Pagkatapos ng 10 taon ng patuloy na pagsasanay,
Ang kanyang katawan ay may pambihirang kakayahan sa pagpapagaling sa sarili. Hindi magtatagal. Ang kanyang katawan ay magre-regulate ng sarili at maglalabas ng mga lason sa kanyang katawan. Walang panlunas kung malalanghap ito ng iba. 3 araw silang walang malay. Pero, 2 oras lang siguro gising si James. Pero baliwala iyon. Pinitik ni Lucas ang kanyang mga daliri. Maya-maya, pumasok ang isang lalaking naka-uniporme ng doktor. Naglabas ng syringe ang lalaki at nagturo ng likido sa katawan ni James. Nag-thumbs up si Jonathan. Si Mr. Hamilton ay matalino. Si James ay matutulog ng ilang araw. At ang medikal na kumperensya ay matatapos kapag siya ay nagising. Medyo mali ka sa hula mo. Ikan-away ni Lucas ang kanyang kamay. Mayroon siyang 1,000 sundalo ng Black Dragon Army sa paligid niya at nag-recruit din ng maraming makapangyarihang subordinate. Hahanapin nila siya kaagad pagkatapos niyang mapansing nawawala siya. Ang itinurok ko sa kanya ay hindi isang droga ngunit isang aphrodisiac. Ang tanging bagay na maaaring makahuli sa kanya ngayon ay ang mga pulis. Ang kanyang makapangyarihang mga nasasakupan ay walang magagawa kung siya ay pigilan ng mga pulis. After explaining, Lucas ordered, dalhin him to a hotel and arrange a woman for him. Naiintindihan. Mabilis na binuhat ng ilang subordinate si James. Matapos madala si James, nagtanong si Jonathan, Mr. Hamilton, hayaan mo ako sa iyong mga plano. Si Jonathan ay mula sa ibang bansa at hindi Kensington. Ang kanyang kapangyarihan at impluwensya ay nasa ibang bansa. Dumating siya sa Kensington bilang isang bisita at hindi lumahok sa pagpaplano ng mga planong ito. Kaya, ang lahat ng mga plano ay binuo ni Lucas. Wala siyang alam sa mga plano ni Lucas. Hinaplos ni Lucas ang kanyang puting balbas at nakangiting sinabi. Naapektuhan si James ng mga gamot na formula ko. Sa sandaling siya ay nagising. Ang kanyang mga pagnanasa ay tataas. Gaano man kalakas ang kanyang pagtitiis. Hindi niya mapipigil ang sarili. Naghanda ako ng babae ng maaga. Sa sandaling lumabas ang balita tungkol sa kanyang pagtulog sa kanya. Ikukulong siya para sa krimen ng pangangalo niya. Kahit makalabas pa siya. Magtatagumpay na ang eroplano natin kapag nakalabas na siya. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Jonathan. Maganda ang eroplano ngunit hindi perpekto. Papatayin sana niya si James kung bibigyan siya ng kapangyarihan. Naghanda siya ng husto sa Mount Thunder Pass ngunit nabigo pa rin siyang patayin si James. Ito ang pinakamagandang pagkakataon na kailangan niyang patayin siya. Ngunit tumanggi si Lucas na gawin iyon. Ginoo Hamilton, sigurado ka bang gagana ito? Sino ang babaeng ito? Paano kung tumayo siya sa panig ni James at magsalita para sa kanya pagkatapos ng insidente? Walang magagawa ang pulis kung mangyari iyon. Huwag kang mag-alala. Ang babaeng ito ay nagmula sa isang napaka-konserbatibo at tradisyonal na pamilya na may tiyak na impluwensya. Matapos malaman ng kanyang ama na nadungisan ng isang lalaki ang kanyang anak na babae. Tiyak na magagalit ito at ipapakulong si James. Sapat na ito para mapabagsak si James sa ngayon. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Jonathan. Tulala si James. Matapos maturukan ng droga, dinala siya sa hotel. Hindi nagtagal, dinala ang isang babae. Ang babae ay nasa 20s. Nakasuot ng puting damit, at may mahabang itim na buhok. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay maseselan. At siya ay may maputi na balat. Siya ay napakarilag. Sa sandaling iyon, siya ay walang malay. Nagising si James matapos mawala ng malay sa loob ng 1 o 2 oras. Pagkagising pa lang niya ay naramdaman niyang may mali. Nag-init ang buong katawan niya. At nakaramdam siya ng matinding pagnanasa sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, gusto na niyang pakalmehin ang sarili. Pakiramdam niya ay sasabog siya at mamamatay kapag hindi niya agad nabibigyang kasiyahan ang kanyang mga pagnanasa.
Og, nahihilo siya habang tumitindi ang pagnanasa. Tinakpan niya ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay. At ang kanyang mga mata ay duguan. Na nagmukhang isang baliw na hayop habang siya ay umuungal. Nakita niya ang isang babae na nakahiga sa tabi ng kama. Tahimik na nakahiga sa kama ng babae. Nakatulog siya ng mahimbing at may maaliwalas na ekspresyon sa kanyang magandang mukha. Nakaskirt siya. Habang natutulog, dumulas hanggang hita ang kanyang palda at inilantad ang kanyang balingkinitan at patas na mga binti. Kasabay nito ang paglabas ng cleavage niya. Ito ay lubos na nagpasigla kay James. Para siyang nabaliw. Hinubad ni James ang damit ng babae. Hindi nagtagal. Hinuberan siya. Ang matinding sakit ang nagpapagising sa babaeng walang malay. Naramdaman niyang may dumidiin sa kanya. Napasigaw siya sa gulat. Gayunpaman, kahit anong iyak niya, hindi niya mapigilan si James. Nawalan ng kontrol si James at hindi niya narinig ang sigaw ng babae. Siya ay malakas, at ang babae ay hindi makalaban sa kanya. Ang gulo ng kwarto. Unti-unting hamupa ang mga gamot sa katawan ni James sa paglipas ng panahon. Unti-unti siyang nanambalik sa katinuan. Sobrang. Ang babae ay nanliit sa isang bola at humikbi. Nanambalik ang katinuan ni James. Nakita niya ang lahat sa silid at agad niyang naintindihan ang nangyari. Naguguluhan siya. Kumunot ang noo niya at seryoso ang ekspresyon. Tinampol niya ang noo niya. James! James! Bakit naging pabaya ka? Sa sandaling ito, sinipa ang pinto ng hotel. At isang grupo ng mga pulis ang sumugod sa silid. Itaas ang iyong mga kamay sa itaas ng iyong mga ulo at huwag kumilos. Pagharap sa mahigpit na sigaw ng pulis at nakatutok sa kanya ang mga nguso. Itinaas ni James ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo at hindi umingik. Mabilis na sumugod ang ilang babaeng pulis. Kinuha ang kanilang mga damit. At tinakpan ang babaeng nakasiksik sa kama. Tiara, Tiara, isang medyo may edad na lalaki ang sumugod. Nang makita ang babae, puno ng galit ang mukha nito. Sumugod siya kay James, na nakapatong ang mga kamay niya sa ulo niya at galit na sinumpa siya. ****, hayop ka, itinaas niya ang kanyang mga kamao at paa sa kanya. Hindi tumanggi si James, hindi pa niya naaalala ang mga iniisip niya. Iniisip niya kung sino ang nagtakda nito para i-frame siya. Ano ang gustong gawin ng kabilang partido? Maaaring kunin ng kabilang partido ang pagkakataong ito para patayin siya. Ngunit pinili nilang huwag. Sa halip, napakaraming problema ang kanilang pinagdaanan para lang maisakatuparan ang planong ito. Sumugod ang mga pulis. At maraming reporter ang sumunod para kunan ng litrato ang silid. Huwag mong i-film ito. Itigil ang pag-film. Ilang pulis ang agad na hamarang sa mga mamamahayag. Binugbog ng nasa katanghaliang gulang si James at nag-utos. Tigilan mo kaagad ang mga reporter. Huwag mo silang hayaang mag-ulat nito. Baka matapos na ang buhay ng anak ko. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay si Zygmunt Youngblood. Si Zygmunt ay isang sikat na pintor at may tiyak na reputasyon sa buong mundo. Siya ay isang panauhin sa medikal na conference ngayong taon. Dinala niya ang kanyang anak na babae, si Tiara Youngblood sa Kensington. Gayunpaman, ang kanyang anak na babae ay hindi umuwi sa gabi. Kaya tumawag siya ng pulis. Wala siyang ideya kung bakit nasa eksena ang media. Ang eksena ay na-broadcast ng live ng media. Mga kapwa madla, ang sikat na pintor na si Zygmunt Youngblood ay nag-ulat na ang kanyang anak na babae ay nawawala kagabi. Ngayon, ang media ay nakatanggap ng balita at sumugod sa hotel ngunit natagpuan ang eksenang ito. Ang pintor, ang anak ni Zygmunt, ay sinamantala, at ang lalaking ito ang suspect. Huwag kang mag-pay film. Stop filming! Patuloy na sumisigaw si Zygmunt at pinipigilan ang media sa pagkuha ng pelikula. Sabay utos sa pulis.
Paalisin mo sila dito. Bilis. Pinalayas ang mga reporter. 1/5. Nakaharap sa mga baril. Huminga ng malalim si James at sinulyapan ang galit na si Zygmunt. Mahinahon niyang sinabi, naniniwala ka bang na-frame ako? Anak ng Ab****. Sa sandaling magsalita si James. Muling nagalit si Zygmunt. Sumugod siya at sinuntok si James. Gayunpaman, ang suntok na ito ay hindi nagdulot ng anumang pinsala kay James. Nagmura si Zygmunt. B*****. 19 pa lang ang anak ko. How could you do this to her? I will demand you. I want you to spend the rest of your life in prison. Walang magawa si James. Sa ngayon, wala siyang dahilan. Dinala siya ng mga pulis. Istasyon ng pulisya. Silid ng interogasyon, ang iyong pangalan, kasarian, at edad, nakaharap sa galit na babaeng pulis. Mahinahong sumagot si James. James Caden, 28 taong gulang, kasarian, opisyal, kailangan mo bang magtanong? Hindi mo ba nakikita sa sarili mo? Slam! Hinampas ng babaeng pulis ang mesa at galit na sinasabi. Makinig ka sa mga tagubilin ko. Sagutin mo kung ano ang itatanong ko sa iyo. Walang magawang sabi ni James. Lalaki, paano mo inagaw si Tiara Youngblood? Paano mo naiwasan ang pagbabantay at dinala sa hotel? Opisyal, na-frame ako. You have to investigate this thoroughly. Framed. We caught you red-handed. Your fingerprints and lip marks were all over her body. We found your sperm in her body. Kahit hindi mo aminin, sapat na ang ebidensyang ito para gugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Kulungan. Alam ni James na wala siya sa magandang sitwasyon. Wala akong sasabihin hanggat hindi dumadating ang abogado ko. Pagkatapos magsalita ni James ay pumikit siya at nagsimulang magpahinga. Kasabay nito, nalaman ni Thea ang tungkol sa pangyayari. May nagpaalam sa kanya tungkol dito. Noong una, hindi siya naniwala. Gayunpaman, nahimiti siya sa galit nang mapanood ang mga video online. Ang mga ito ay mga video na kuha ng mga reporter na nagpapakita kay James ay hinawakan at tinutukan ng baril sa silid ng hotel kasama ang isang babae sa kanyang kama. Buti na lang at nasa bahay siya. At ginayang siya ni Gladys. Bahay ng mga kalahan. Hindi totoo. Hindi ako naniniwala. Hindi ito maaaring totoo. Paano nagawa ni James ang ganoong bagay? Naniwala si Thea kay James. Kahit kailan ay hindi ipinagpilitan ni James ang sarili sa kanya mula noong kasal nila. Kahit na natutulog silang dalawa, hindi siya ginalaw ni James nang walang pahintulot niya. Paanong ang isang taong hindi man lang ginalaw ang kanyang asawa ay nanggugulo sa labas? Thea, huwag kang ang walang muwang. Iniulat ito sa balita. Tingnan kung gaano kalinaw ang video. Sino pa kaya ito kung hindi si James? Tumingin sa babae sa kama. Paano ito magiging peke? Sinabi ko sa iyo na si James ay hindi mabuting tao at matagal na siyang hiwalayan. Ngunit hindi mo ako pinakinggan. Bagamat may nangyari kay James, hindi naalala ni Gladys na maging katatawanan ang kanilang pamilya. Sa halip, mas masaya siya. Napakalaking bagay ang nangyari kay James. At buong buhay niya sa bilangguan. Sa wakas, maaari na siyang hiwalayan ni Thea. Dapat may hindi pagkakaunawaan dito. Kailangan kong pumunta sa police station. Tumayo si Thea at umalis. Thea, sigaw ni Gladys pero hindi napigilan ni Thea. Mas mabuti para sa kanya na pumunta at tingnan para sa kanyang sarili. Saka lang siya tuluyang susuko sa kanya. Bulong ni Gladys. Pumunta si Thea sa police station. Si James ay isang kriminal na suspect. At mayroong tiyak na ebidensya laban sa kanya. Bago siya mahuli sa korte. Hindi siya pinapayagang makakita ng iba maliban sa kanyang mga abogado. Gustong makita ni Thea si James pero pinigilan siya ng mga pulis.
Wala siyang ideya kung ano pa ang maaari niyang gawin. Inilabas niya ang kanyang telepono. Tinawagan niya si Quincy. Quincy, may nangyari. May masamang nangyari kay James. Mga hikbi, si Quincy ay nasa trabaho at walang oras upang manood ng balita. Wala siyang alam sa nangyari kay James. Thea, huwag kang umiyak. Anong nangyari kay James? Maaari mo bang ipaliwanag ng dahan-dahan? Si J. James ay sexual na sinaktan ng isang batang babae at nahuli sa akto. Pinigilan siya ng pulis, at hindi ako pinapayagang makita siya. Ano? Bulalas ni Quincy nang marinig ang balita. Bigla siyang tumayo at hindi makapaniwalang nagtanong. Did, sasabihin mo lang na ni sexual assault ni James ang isang babae? Paano ito posible? Ako totoo. Ito ay nasa buong balita ngayon. Anong gagawin ko? Halika na dali. Di huwag kang mag-alala. Pupunta agad ako dyan. Binaba ni Quincy ang telepono. Huminga siya ng malalim. Ito ay ganap na imposible. Kahit siya ay hindi niya magawang makita si James. Paano naging posible para kay James na gawin ang ganoong bagay? Pagkatapos ng puwersang magpapatahimik, lumabas siya ng opisina at hinanap si Scarlett. Chairman, may nangyari kay James. Alam mo ba ang tungkol dito? Oo, narinig ko ang tungkol dito. Nakipag-ugnayan ako sa isang abogado. At papunta na siya sa istasyon ng pulis. Ay update ako ng abogado. Tumango si Scarlett. Pupunta ako sa istasyon ng pulisya upang suriin. Kinawayan ni Scarlett ang kamay niya. Sige lang. Hindi na nagtagal si Quincy at nagmamadaling pumunta sa istasyon ng pulis. Pagpasok sa istasyon ng pulisya, nag-aalalang gumalaw si Thea. Pinanood niya ang video habang naglalakad siya. Inaasahan niyang hindi ito totoo. Ngunit nakuhanan ng video ang eksena. Nagdulot ng kaguluhan ang nangyari sa Kensington. Kinilala ng mga netizen si James. At kinutya siya ng mga komento online. Nang makitang papalapit si Quincy, nagmamadaling lumapit si Thea sa kanya na may luha sa kanyang magandang mukha. Quincy, anong gagawin ko? Dapat may hindi pagkakaunawaan dito. Paano nagawa ni James ang ganoong bagay? Huwag kang mag-alala. Pumasok na tayo para magtanong tungkol sa sitwasyon. Dinala ni Quincy si Thea sa police station. Iniulat ni Quincy ang kanyang pagkakakilanlan bilang vice-presidente ng Transgenerational Group. At ipinaliwanag ng pulisya ang mga bagay ng detalyado sa kanya. Matapos malaman ang nangyari, kumunot ang noo ni Quincy. Tila nawalan ng lakas si Thea at napasandal sa isang upuan na may madilim na ekspresyon. Siya ay lubos na nagtiwala kay James gayunpaman. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, talagang nagkasala si James hindi nagtagal. Nakipagkita ang abogado kay James at nalaman ang tungkol sa mga detalye. Sa labas ng police station, napatingin si Quincy sa abogado. Ang abogado ay isang babae sa edad na 30s at mukhang hindi kapani-paniwalang sexy. Tanong ni Quincy, Ms. Zin, ano ang sitwasyon? Anong sinabi sa'yo ni James? Anong nangyari? Balisa rin si Thea pero may kislap pa rin ng pag-asa. Naramdaman niya na tiyak na may nasa likod ng buong sitwasyon. Sinulyapan niya ang abogado at naghihintay ng sagot. Ms. Zinos, ang sitwasyon ay lubhang hindi pabor kay James. Bagamat sinabi ni James na nadroga siya pagkatapos sumakay sa isang kotse sa umaga at hindi niya alam kung ano ang susunod na nangyari. Ang lahat ng ito ay isang panig na mga salita. Walang anumang katibayan upang suportahan ang kanyang mga salita. Bukod doon, natatakpan si Tiara ng fingerprints at lip marks. Ang ebidensya ay kapani-paniwala. At si Mr. Youngblood ay nagsampa ng kaso laban kay James. Ang pulisya ay nagsumite ng isang serye ng mga kriminal na ebidensya sa korte. Nagaganapin sa loob ng 2 araw. Kapag ang korte ay gaganapin,
Ang posibilidad na masentensyahan si James ay 100%. Kabanata 557. Nagulat si Thea at nagtanong. Then, what should we do? Bahagyang umiling ang abogado at sinabing. Wala na tayong magagawa ngayon. Hindi ako sigurado kung mapapanalo ang demanda na ito. Isa lang ang magagawa natin ngayon. At iyon ay ang makuha sila. Ibagsak ang kaso laban kay James para maiwasan niya ang pagkakakulong. Sumimangot si Quincy, huminga ng malalim, at sinabing, I see, you may head back first. Sige, Ms. Zinos. Tumalikod ang abogado at umalis. What should we do now? Quincy, I believe James. What he said must be the truth. He must have been framed. Walang magawang sabi ni Quincy. Naniniwala din ako kay James. Gayunpaman, lahat ng ebidensya ay hindi maganda para sa kanya. Kung gayon, ano ang susunod nating gagawin? We should head back for now. I'm sure it'll be fine. Kinuha ni Quincy si Thea at umalis. Si James ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ang boss ng Transgenerational Group. Dahil walang katibayan upang mailabas siya, maaari lamang nilang subukang makipag-ayos. Nakuha lang ni James si Scarlett para maabot si Zygmunt. Custody room. Nakahiga si James sa kahoy na kama at iniisip ang sitwasyon. Maaaring ang mga taong nagdroga sa akin at nag-frame sa akin ay sinusubukang pigilan ako sa pagsali sa medikal na komperensya. Ano ang sinusubukan nilang gawin sa medical conference? Bulong ni James. Mayroon siyang intuition na malamang na tama siya. Dahil iyon ang kaso, gusto kong makita kung ano ang sinusubukan mong gawin. Tumayo siya, naglakad patungo sa pinto, at kumatok. Tapos, sumigaw siya. Kahit sino, may tao ba sa paligid? Kailangan kong tumawag sa telepono. Maya-maya, lumapit ang isang pulis at sinaway. Bakit ka sumisigaw? Manahimik ka. Wala kang karapatang tumawag ngayon. Sir, you better be careful with how you talk to me. Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino ang sinusubukan kong tawagan? Well, I can give you the number. And you can make the call for me. Paano na? You're just the son-in-law of the Callahans. Do you think I'm afraid of you? Your life is over. You'll be spending the rest of your life in prison. Sir, please just make a phone call for me. I need to call the Blythe King. The Blythe King. Sino ka sa tingin mo? Brat, inaasahan mo bang magtitiwala ako sa iyo dahil lang sa sinabi mong tinatawag mo ang Blythe King? Call it if you don't believe me. I'll pass you the number. Sure, give me the number. I want to see who you are para tawagan ang Blythe King. Binigay sa kanya ni James ang numero. Inilabas ng pulis ang kanyang cellphone at dinial ang numero. Ang personal na telepono ng Blythe King ay nag-ring. Ngunit ito ay isang hindi kilalang numero. Pagkatapos mag-alinlangan, sumagot siya dahil hindi alam ng marami ang private number niya. Hello, sino ito? Hindi napigilan ng pulis na matawa matapos makarinig ng boses sa pamamagitan ng telepono. May isang bilanggo dito na nagsasabing gusto niyang tawagan ang Blythe King. Ikaw ba ang Blythe King? Tama, ako ang Blythe King. Ha? Natigilan ang pulis. Ito ba talaga ang Blythe King? Anong preso? Si James ba? Kumunot ang noo ng Blythe King, siya ang Blythe King at agad na nalaman ang balita ni James, nabalitaan na niya na may ginawang krimen si James. Ngunit hindi niya ito pinansin dahil naniniwala siyang madaling maresolba ito ni James. Iye, it's James. Sagot ng pulis. Kumaway si James sa pulis. Tama na, dalhin mo ang phone, I'll talk to him. Sige. Nang malaman ng pulis na ito talaga ang Blythe King, hindi siya naglakas loob na kalabanin si James at mabilis na ibinigay sa kanya ang telepono. Nang makuha ang telepono,
Sinabi ni James. Pumunta ka kaagad sa istasyon ng pulis. May pag-uusapan ako sa iyo. Punta ka rito sa loob ng 1 oras. Kung hindi, may malalang mangyayari. Nang matapos magsalita si James ay ibinaba na niya ang telepono. Kumunat ang noo ng Blythe King. Something serious. Hindi ba siya piniframe for committing adultery? What can happen? Bulong niya. Kilala niya ang karakter ni James. Alam din niya kung ano ang mga kasama ni James. Si James ang may control sa underground intelligence network at madaling malaman kung sino ang nag-frame sa kanya. Sa karamihan, makulong siya ng ilang araw. Kaya ano ang posibleng mangyari? Gayunpaman, sinabi ni James na ito ay malubha. At ang Blythe King ay hindi nang ahas na baliwalain ito. Agad siyang bumangon at nag-utos. Ihanda mo ang sasakyan. Ang Blythe King ay dumating sa istasyon ng pulisya sa lalong madaling panahon. Ang Blythe King ay isang commander na may dakilang tungkulin. Madali para sa kanya na makita si James. Sa custody room, kumuha ng sigarilyo at lighter ang Blythe King at iniabot kay James. Kinuha ni James ang mga ito. Nagsindi ng sigarilyo. At huminga ng isang malaking puff. Pinuri niya, Blythe King, sigurado kang mabuti at matuwid na kaibigan. Dumating ka kaagad pagkatapos malaman na may nangyari sa iyong kaibigan. Cut the nonsense, what's the matter? James said nonchalantly. It's not a big deal. I just need you to secretly take me out of here using your connections. James, hinihiling mo na labagin ang batas. Ikaw mismo ang makakahawak ng mga walang kwentang bagay. Blythe King, may mangyayari. Humanap ka kaagad ng stand-in para sa akin at tahimik mong ilabas ako dito. Seryosong sabi ni James. Kabanata 558. Hindi alam ng Blythe King ang mga plano ni James. Ngunit nagpasya pa rin siyang tumulong. Sige, ihatid muna kita. Ikan-away ni James ang kanyang mga kamay. Sinabi ko sa iyo na hanapin mo ako ng stand-in para sa akin. Hindi ako makaalis ng lantaran. Humanap ka ng kapareho ko ng tangkad at kamukha ko. Pagkatapos kong lumabas, gagawa ako ng maskara ng tao. At kailangan mo siyang palihim na ibalik sa custody room. Tanong ng Blythe King na nakakunot ang noo. Ano ang sinusubukan mong gawin? Hindi mo kailangang malaman. Sige, tumango ang Blythe King. Mabilis siyang nag-ayos. Nakakita siya ng kaparehong taas mula sa hukbo at pinalabas si James. Sinimulan ni James na gawin ang maskara ng tao para sa kapalit na pumalit sa kanya at pumuslit sa silid ng kustodiya ng pulisya. Gumawa si James ng isa pang maskara ng tao para sa kanyang sarili. Hindi siya makaharap sa medical conference sa tunay niyang hitsura, dahil hindi niya maipakita ang tunay niyang mukha. Babaguhin niya ito. Gumawa siya ng maskara ng tao na kahawig niya 10 taon na ang nakalilipas. Ang chairman ng Majestic Corporation, si James Caden, kasabay nito, sa isang hotel sa Kensington. Sa loob ng presidential suite, isang batang babae ang nakasiksik sa isang sofa. Blonde ka ang mukha at mga mata. Tila walang laman ng buhay at lakas ang dalaga ay si Tiara. Biktima ng iskandalo sa umaga. Nasa hotel room din si Zygmunt. Nang makita ang kalagayan ng kanyang anak, nabahala si Zygmunt. Inalaw niya ito. Tiara, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mawala ng ganoon kadali ang B*** na iyon. Gusto kong gugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. 2 babae ang nakaupo sa tabi niya. Sila Quincy at Thea. Nang makita ang estado ng biktima, hindi maisip ni Thea kung ano ang ginawa ni James para maging ganito siya. Tiara, baka may hindi pagkakaunawaan. Kilalang kilala ko ang asawa ko. Hinding-hindi siya, sapat. Tumayo si Zygmunt. Tinuro ang pinto. At itinaboy sila. Umalis ka dito. Hindi ka welcome dito. Agad na tumayo si Quincy at hinikayat. Mister,
Youngblood, huminahon ka. Walang nagnanais na mangyari ang mga ganitong bagay. Gayunpaman, ang ginawa ay tapos na. Kailangan nating alamin ang katotohanan at tiyaking mapaparusahan ang mga responsable para dito. Ano pang katotohanan ang kailangan mo? Dumating na ang mga bagay-bagay. Pero gusto mo pa ring ipagtanggol ang B** na iyon. Pinapapasok lang kita dito kasi babae ka. Umalis ka kaagad dito. Sinimulan na naman silang habulin ni Zygmunt palabas. Pinalayas sina Quincy at Thea sa kwarto ng hotel. Sa labas ng pinto, naluluha si Thea. Hinawakan ni Quincy ang kamay niya at inaliw siya. Huwag kang mag-alala. Iba ang iisipin natin. Bumalik na tayo at magpahinga. Maghihintay kami ng balita mula sa abogado. Hinatid ni Quincy si Thea pauwi. Nagpunta sila sa Zygmunt para kumbansihin siyang ihinto ang kaso laban kay James. Gayunpaman, nabigo silang gawin ito. Pagkaalis nina Quincy at Thea, pumasok ang assistant ni Zygmunt at magalang na nagulat. Mr. Youngblood, narito si Ms. Brooks, ang chairman ng Transgenerational Group, para bisitahin ka. Bahagyang natigilan si Zygmunt. Ang chairman ng Transgenerational Group, si Scarlett. Wala siyang kinalaman kay Scarlett o sa Transgenerational Group. Kaya nalilito siya kung bakit siya bibisita. Siya ay isang kilalang tao. At si Zygmunt ay hindi nang ahas na tretuhin siya. Agad niyang itinuro, imbitahan mo siya. Sige. Umalis ang katulong at mabilis na bumalik kasama si Scarlett. Nakasuot ng puting damit si Scarlett. Siya ay balingkinitan at naglabas ng kakaibang aura. Pumasok siya na may dalang mga regalo. Mabilis na inanyayahan ni Zygmunt si Scarlett na maupo. Tapos, tinanong niya, Ms. Brooks, may dahilan ba kung bakit mo ako pinuntahan? Ibinaba ni Scarlett ang mga regalo at umupo sa sofa. Nabalitaan kong may nangyari kay Tiara. Kaya binisita ko. Natarante si Zygmunt. Hindi niya kilala si Scarlett. Ngunit ang marangal na chairman ng Transgenerational Group na may net worth na bilyon ay dumating upang bisitahin ang kanyang anak na babae. Matapos mapatay, tumugon siya ng may pasasalamat. Salamat sa pagbisita kay Tiara. Ms. Brooks, Kabanata 559. Kinawayan ni Scarlett ang kanyang mga kamay at agad na sinabing, Mr. Zygmunt, nabalitaan ko ang nangyari kay Tiara. Baka may hindi pagkakaunawaan. Nagdilim ang mukha ni Zygmunt. At agad siyang sumagot. Ms. Brooks, nandito ka ba para magsalita para kay James? Hindi naman itinanggi ni Scarlett at bahagya siyang tumango. Mr. Zygmunt, may isang bagay na malamang na hindi mo alam. Si James ang tunay na boss ng Transgenerational Group. Mayroon siyang net worth na ilang trilyon. Maraming magagandang babae sa paligid niya. Hanggat gusto niya, walang katapusang mga babae, handang tumalon sa kanyang kama. At saka, mayroon na siyang magandang asawa. Hindi ako makapaniwala na gagawa ng sexual na pananakit ang amo ko. Ang tunay na boss ng Transgenerational Group. Nagulat si Zygmunt sa pagkakakilanlan ni James. Hindi niya akalain na ang lalaking dudungi sa kanyang anak na babae ay may ganoong impluwensyang background. Oo, there must be some sort of misunderstanding, according to my boss personality. He would never do such thing. Kumpiyansa na tumango si Scarlett. Bahagyang natigilan si Zygmunt sa pagkakakilanlan ni James. Hindi nagtagal. Naalala niya ang kanyang sarili at malamig na sinabi, huwag husgahan ang isang libro sa pabalat nito. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip ninyong mga mayayamang tao? Marahil ay gusto niya ang kilig dito. Dahil may pera siya, iniisip niyang magagawa niya ang lahat ng gusto niya at manirahan. Everything with money, hindi ko siya mapapatawad, never. Dinungisan ni James ang aking anak. At ay demanda ko siya para igugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan.
Pangalanan mo ang iyong presyo. Si Scarlett ay nagkaroon ng consulter sa abogado. At alam niya na ang sitwasyon ay hindi kanais-nais laban kay James. Isinasaalang-alang ang lahat ng ebidensya. Magkano ang ibababa sa kaso? Sinulyapan ni Scarlett si Zygmunt at nagtanong. Hinding-hindi mangyayari yun. Never. Umalis ka dito. Galit na galit si Zygmunt. Tumayo siya at sumigaw habang tinuturo ang pinto. Umalis ka nga. Kumunat ang noo ni Scarlett. May mga tao pa bang hindi natutokso ng pera? Naisip ni Scarlett. Paano kung 100 milyon? Tanong ulit ni Scarlett. Inimbestigahan niya si Zygmunt bago siya pinuntahan. Bagamat siya ay medyo sikat na pintor. Hindi siya masyadong mayaman. Ang 100 milyong dolyar ay isang malaking pera sa kanya. Labas. 1 bilyon. Sabi ko lumabas ka na. 10 bilyon. Ana, ilayo mo siya dito. Hindi natinag si Zygmunt. Hindi siya natinag kahit na nag-alok si Scarlett ng 10 bilyong dolyar. Pumasok ang katulong at sinenyasan siyang umalis. Ms. Brooks. Please wag mo na kaming pahirapan. Please umalis ka na. Huminga ng malalim si Scarlett. Ang pag-aayos sa bagay sa pamamagitan ni Zygmunt ay hindi gagana. Kailangan niyang gumawa ng ibang paraan. Bumangon siya. Sinulyapan si Zygmunt. At sinabing, naniniwala ako na hindi ka tanga. Pag-isipan itong mabuti at pag-aralan ang sitwasyon. Sa tingin mo, may dahilan ba ang amo ko para halayin ang anak mo sa kasalukuyang halaga niya? Naiwan ang ilang salitang iyon. Tumalikod si Scarlett at umalis. Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang sinabi ni Scarlett, tama siya. Si James ang tunay na boss sa likod ng Transgenerational Group. Sa kanyang net worth, ang pera ay numero lamang para sa kanya. Wala siyang dahilan para halayin ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, kumirot ang kanyang puso nang makita ang blankong tingin ng kanyang anak. Bagamat hindi siya naniniwalang may dahilan si James para gawin ito, nagtiwala siya sa kanyang mga mata. Ang nakita niya ay ang katotohanan. Huwag kang mag-alala, Tiara. I'll surely seek justice for you. Kahit gaano katibay ang background niya. Makukulong siya. Tatay. Itinaas ni Tiara ang kanyang ulo at sinulyapan si Zygmunt na may luha sa kanyang mga mata. 2/5. Tiara. Lumapit si Zygmunt. Humawak si Tiara sa kanyang mga braso at napaiyak. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Tatay. Paano ko hahanapin ang iba sa mangyayari? Hibig. Tiara. I'll surely get justice for you and put that bad man behind the bar. The court hearing will be held in 2 days. Can you stand to witness against James in court? Hindi kita pipilitin kung dun ka. Ayaw kong humarap sa korte. Sapat na ang ebidensyang nakolekta ko para ipadala siya sa kulungan. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Gulong-gulo ang isip ni Tiara. Hindi niya makalimutan ang nangyari noong umaga. Walang magawa siyang sumigaw at napasigaw sa sakit. Gayunpaman, kahit anong pakiusap niya, ayaw tumigil ng lalaki. Ayaw na niyang mabuhay at isipin ang kamatayan. Marahil, ang kamatayan lamang ang makapagpapawi ng kanyang sakit. Kabanata 560. Sa nakalipas na 2 araw, naging mainit na paksa muli ang mga kalahan online. Ang unang mainit na paksa ay si Thea mula sa mga kalahan. Siya ay walang mga medikal na kasanayan ngunit naging isang doktor sa ilalim ng Century Hospital at ginamit ang milyon-milyong upang ilagay ang numero 1 sa panahon ng medikal na komperensya. Nagkamit ng masamang reputasyon si Thea dahil dito. Tinawag siyang walang hiya at tanga sa pera. Bago hamupa ang balitang ito, isang bagong mainit na paksa ang lumabas. Balita iyon ng asawa ni Thea na si James. Bawat online forum ay tinalakay ang insidente. Mamatay. Rapist. Ang gayong kasuklam-suklam na tao ay dapat gawing baiting. Ang pagbaril sa gayong tao ng 100 beses ay hindi pa sapat. Ito ay tiyak na mangyayari.
Ikinasal si James sa mga kalahan at walang katayuan sa pamilya. Balita ko hindi man lang siya natutulog kay Thea. Binabantayan lang niya ang kanyang asawa na parang isang mahalagang kayamanan ngunit hindi niya ito ginagalaw. Dahil dito, hindi na niya ito napigilan at nauwi sa paggawa ng krimen. Sa internet, maraming tao ang nagalit kay James. Sa bahay ng mga kalahan, napaupo si Thea sa sofa. Frustrated, bilang asawa ni James, natural na nag-aalala siya tungkol sa pag-unlad ng bagay na ito. Nang makita ang mga komento online, sinisi niya ang sarili sa insidente. Pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan. Hindi gagawa ng ganoong krimen si James sa labas kung hinayaan niya itong hawakan siya ng mas maaga. Pakiramdam niya ay responsibilidad niya iyon. Sa sandaling iyon, lubos siyang naniwala na si James ang nagkasala. Lahat ng kapirasong ebidensya ay nakaturo kay James. Sinabi ni James na tulala siya at walang ideya sa nangyari. Noong una, naniwala siya sa kanya. Ngunit nang makita niya ang estado ni Tiara, pinag-isipan niya itong mabuti at naramdaman niyang gumagawa ng dahilan si James para sa kanyang krimen. Thea, bakit ka nag-aalangan? Bakit naghihintay ka pa ng rapist? Kriminal si James ngayon. You can file for a divorce. Pangungumbinsi ni Gladys kay Thea. Quincy. Napatingin si Thea kay Quincy. Ang pagkakakulong ni James ay isang bagay na hindi maiiwasan. Bukod dito, ang insidente ay nagpukaw ng isang alon ng galit ng publiko. Kailangang gugulin ni James ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. Tumanggi si Thea na hintayin siya ng tuluyan. Pinakamabuting hiwalayan siya sa lalong madaling panahon at magpakasal muli. Kumunot ang noo ni Quincy at nagtanong. Naniniwala ka ba talaga na gagawin ni James ang ganoong bagay? Hindi ako naniniwala, pero ito ang totoo. Kasalanan ko ta. Asawa niya ako, pero hindi ko siya hinayaang hawakan ako. Lalaki siya at may mga pangangailangan. Sa huli, maling daan ang tinahak niya. Napabuntong hininga si Thea. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Quincy sa gulat. Bagamat may mga tsismis sa labas. Hindi ito pinaniwalaan ni Quincy. From her point of view, James and Thea were a very loving couple. Hindi siya makapaniwala na ganoon ang isa. Hindi pa nagawa ng magkasintahang mag-asawa ang gawain noon. Sigh. Bumantong hininga ulit si Thea. Sinisisi niya ang sarili niya sa nangyari. Ngayong dumating na sa puntong ito, tiyak na makukulong si James. Malubha ang kanyang krimen. At makukulong siya ng hindi bababa sa 20 taon. Hindi ko kayang sayangin ang 20 taon sa paghihintay sa kanya. So, hihiwalayan mo siya. Napatingin si Quincy kay Thea. Oo, bahagyang tumango si Thea. Ibinuka ni Quincy ang kanyang bibig at may gustong sabihin. Ngunit nilunok niya ang kanyang mga salita. Nagbago ang isip niya at sinabing, sinusuportahan ko ang iyong desisyon. Sinuportahan ni Quincy si Thea na hiwalayan si James dahil sa kanyang sariling makasariling intensyon. Pagkatapos ng hiwalayan ng dalawa, sa wakas ay magkakaroon siya ng pagkakataon na habulin si James ng walang pagkukulang. Ngumiti si Gladys. Tama na, Thea. Anong uri ng mga lalaki ang interesado ka? I set up na kita. Umiling si Thea at sinabing, pag-uusapan natin ito pagkatapos ng kaso ni James. Oo naman. Siyempre, tumayo si Gladys at hinayla si Benjamin palayo. Nakangiti, Thea, magpahinga ka na. Iyong ama, and I will be at the hospital visiting your brother. Ma'am, tumango si Thea. Pagkaalis ni Gladys at Benjamin, tumingin si Thea kay Quincy at napabuntong hininga sa panlulumo. Quincy, sa tingin mo ako, masyadong walang puso. Pagkatapos ng lahat, mula nang magpakasal siya sa Callahan's, nagtrabaho siya ng walang pagod na walang isang solong reklamo. Tsaka maganda naman ang pakikitungo niya sa akin. Ngayong may nangyari sa kanya,
Iniisip ko, hiwalayan siya. Hindi alam ni Quincy ang sasabihin. From her perspective, she really hoped for Thea and James to divorce. Gayunpaman, bilang matalik na kaibigan ni Thea, hindi niya hinanggad na maghiwalay sila. Akala ko tapat at matuwid na tao si James. Hindi ko iniisip na gumastos siya ng pera sa mga kabit. Ngunit ginawa. Kailangan niyang gumawa ng ganoong krimen. Hindi ko siya mapapatawad, sabi ni Thea. Ma'am, hindi alam ang sasabihin. Sumama siya kay Thea, sa isang ward, W, sa ospital para sa ang operasyon. Gayunpaman, kailangan niya ng oras upang ganap na gumaling. Hindi na sana siya lalabas. Kama, habang si Alisa ang nag-aalaga. Pumasok sina Gladys at Benjamin. Nag-uusap at nagtatawanan. Si David ay igugol ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. Sa ganoong paraan, sa wakas ay maaari na siyang hiwalayan ni Thea at makapagpakasal sa isang mayaman. Sa wakas, nakuha ko, na may malakas na boses. Banibiro ako, walang paraan. Siya ay naaresto. Nag-uusap ang lahat. Paano kaya, ay nasa, siya, 561, ay ang Black Dragon, isang pangunahing pag-iral na nakatayo sa tuktok ng, ang tagapag-alaga ng, maaari ba siyang gumawa ng ganoon? Sinasabi mo ba sa akin, na itala ng mga mamamahayag, sino ito kung hindi? Ako, napatulala si David, hindi siya makapaniwala. Alisa was gloating. Thank goodness he's arrested. Mula nang magpakasal siya sa mga kalahan. Mayroon na. Hindi naging isang araw ng kapayapaan. Tumahimik ka. Pinagalitan siya ni David. Anong alam mo? Kung wala si James. Ang aming. Matagal nang nasira ang pamilya. Hindi makapaniwala si David. Nagtiwala siya kay James. Upang maging mas tumpak. Nagtiwala siya sa Black Dragon. Dapat may ibang nangyayari dito. Nanay, hihiwalayan na ba talaga ni Thea si James? Tanong ni David. Siyempre, sabi ni Gladys. Gusto mo ba ang iyong ate na hintayin pa siya ng 20 taon? 28 na si Thea. Siya ay halos 50. Makalipas ang 20 taon. Wala lang. Paraan. Mom. James. Ibinuka ni David ang kanyang bibig. Gayunpaman, agad niya itong isinara. Hindi ibinunyag ni James ang kanya. Pagkakakilanlan kahit na pagkatapos ng napakatagal na kasal sa mga kalahan. Dapat may mga dahilan siya. Pinigilan ni David ang hilig na magdaldal. Naniniwala siyang inosente si James at malapit ng maabswelto. Alam niyang si James ang Black Dragon. Wala siyang inaalala. Kabanata 562. Si Thea ay nag-iisip ng hiwalayan mula nang maaresto si James. Plano niyang hiwalayan siya pagkatapos na mapatunayang nagkasala. Wala pa siyang 28 taong gulang at nasa kasaganaan na ng kanyang buhay. Hindi niya nais na hintayin si James sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Matanda na siya sa oras na makalaya si James sa bilangguan. Hindi niya gustong mamuhay ng may pagsisisi. Alam niyang binaygo niya si James. Dahil sa kanya kaya hindi napigilan ni James ang kanyang pagnanasa at napunta sa maling landas. Gayunpaman, dahil nangyari na ito, walang silbi na sisihin ang sarili. Samantala, si James ay lumipat ng pwesto na may kapalit. Umalis siya sa detention cell at nagtungo sa Majestic Corporation. Sa opisina ng chairman sa Majestic Corporation, nagsuot si James ng maskara ng tao. Sa sandaling iyon, ang kanyang hitsura ay sumailalim sa matinding pagbabago. Nakasuot ng puting suit, guwapo siya at may karisma. James. Ang mga operasyon ng negosyo ng korporasyon ay nasa ilalim ng pag-atake ng Oceanic Commerce. Bumagsak ang mga benta, at dumanas kami ng malaking pagkalugi. Iniulat ni Newton, bahaging kumaway si James, hindi mo kailangang alalahanin iyon.
Wala siyang pakialam sa Majestic Corporation. Pagkatapos ng lahat, gusto niyang ibigay ang korporasyon kay Newton. Na tumanggi sa alok. Malamig na sabi ni James. Ililibang ko ang Grade 4 pagkatapos ng Solin Medical Conference. Nasa opisina din si Serena. Sa lahat ng ito, natutunan niya ang tungkol sa pamamahala ng negosyo mula kay Newton. Siya ang namamahala sa pang-araw-araw na operasyon ng korporasyon. Bilang karagdagan sa pagiging isang kagandahan, siya ay naging mas karismatiko pagkatapos na makilala ang maraming malalaking peluka habang nasa Majestic Corporation. Kumakalat ang tsismis na sapilitang ginawa mo ang iyong paglipat kay Tiara Youngblood, ang anak ni Zygmunt Youngblood, at ikinulong. Paano ka nakalabas? Naguguluhan si Newton. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni James. Ito ay talagang mahirap, bagamat siya ay naka-frame at walang malay sa buong panahon. Ang katotohanan ay nananatili na siya ay nakipagtalik kay Tiara. Ngayon, wala nang ibang gusto si Zygmunt kundi makita siyang iniusig sa korte. Bukod dito, magsisimula ang paglilitis kinabukasan. Nahaharap sa lahat ng matibay na ebidensya. Mahahanap siyang nagkasala. Bumunot siya ng sigarilyo at sinindihan. Pagkatapos huminga ng malalim, sinabi niya, "Mind your own business." Ako ay humihingi ng paumanhin. Lumagpas ako sa aking mga hangganan. Bahaging kumaway si James. Si James ay nanatili sa Majestic Corporation buong araw at hindi nagpakita ng sarili. Pagsapit ng gabi, kinontak niya si Ronald. Ronald, may kakaiba sa Universal Hospital. Walang kakaiba dito. Parang normal ang lahat. Kumunot ang noo ni James. Hindi dapat ganoon. Ang lahat ng mga pagsisikap na ginawa nila ay para pigilan siya sa pagsali sa medical conference. Theoretically, dapat ay nasa paglipat na sila ngayon. Bakit walang kakaiba? Wala siyang choice kundi maghintay sa susunod na araw. Sa katahimikan ng gabi, sa opisina ng chairman sa pinakamataas na palapag ng Majestic Corporation, bukas pa rin ang mga ilaw. Tumayo si James sa tabi ng bintana at pinagmasdan ang kabuuan ng lungsod. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinabukasan, ito ay isang araw ng pandamdam para sa buong Kensington. Pagkatapos ng 3 araw ng pagboto sa taunang komperensyang medikal ng Solin, bumoto ang publiko para sa mga daang doktor sa Kensington. Ngayon, ang tanong na daang doktor ay nagtipon upang makipagkompetensya sa susunod na round. Nandito sila para sa titulong Asclepius. Sa General Assembly Hall ng Medical Street, ang Solin Medical Conference ay ginanap dito taon-taon. Ito ay isang lugar na maaaring magkasya sa daan-daang libo. Kabanata 563. Kahit alas 8 pa lang ng umaga ay puno na ng tao ang venue. Magulo ang lugar. Maagang dumating si James. This time, he kept a low profile. Inutusan niya si Newton na bumili ng upuan na hindi masyadong malayo sa likod o masyadong malapit sa harap. Umupo siya at matiyagang naghintay. Na-curious siya kung ano ang Lucas Hamilton mula sa Universal Hospital at Jonathan Harris mula sa Goryeo ay hanggang sa sandaling iyon, ang MC ng medical conference ay umakyat sa entablado. Siya ay isang sikat na aktres na tinatawag na Delilah Kimberly. Nakasuot ng pulang gown. Ang mock-urban niyang figure ay para makita ng lahat. With a mic in hand, she got on the stage. Umalangaw-ngaw sa buong venue ang malambing niyang tawa. How exhilarating! Hindi pa nga nagsisimula ang medical conference. And I'm excited about it already. Matagal ko nang pinangarap na masaksihan ang mga kapwa nating henyo na doktor ng Sol na magtipon at makipagkumpetensya para sa pinakamataas na karangalan sa medikal na mundo ng Sol. Tama iyan. Lumabas si Amon sa backstage. Siya si Kevin Mariano, isang kilalang MC. Lumapit si Kevin kay Delilah at tumingin sa mga tao.
Napakalaking karangalan na masaksihan ang isang kompetisyon sa pagitan ng mga pinakamagaling na doktor ng Seoul. Siguro kung sino ang lalabas na mananalo at aangkinin ang titulong Asclepius. Sa pagkakataong iyon, isang staff ang lumapit na may dalang listahan at iniabot ito sa mga MC. Nakangiting sabi ni Delilah, pagkatapos ng 3 araw ng matinding kompetisyon. Narito na ang aming nangungunang daang doktor. Ipinagpatuloy niya. Ang unang lugar ay napupunta sa. Nang makita ang pangalan sa listahan. Saglit siyang natigilan bago binasa ng malakas. Thea Callahan mula sa Century Hospital. Humagalpak ng tawa ang mga tao. Kahit ilang reporters ay hindi napigil ang tumawa. Isang kaakit-akit na babae ang itinulak sa spotlight. Si Thea iyon. Ayaw niyang mapahiya ang sarili sa pagpunta rito. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip ng mabuti tungkol dito, dumating pa rin siya. Gumastos si James ng malaking halaga para itulak siya sa tuktok ng rangkang. Gayunpaman, dumating siya. Si James ay inaresto at malapit ng mahatulan. Kahit na nakakahiya ito para sa kanya. Kailangan niyang pumunta para ipakita ang kanyang pasasalamat kay James. Itinulak siya sa spotlight na may hindi mabilang na mga kamera na nakatutok sa kanya. Pumikit si Thea at huminga ng malalim. James, tayo pa ngayon, nakangiting sabi ni Delilah. Mangyaring pumunta sa entablado. Ms. Thea, mangyaring ibahagi sa amin ang iyong mga saloobin sa pagiging unang lugar sa qualifying match. Sa ilalim ng mapagbantay na tingin ng mga tao at ng mga kamera. Tumayo si Thea at umakyat sa entablado. Isang staff ang nag-abot sa kanya ng mic. Sinabi ni Delilah, nauuna ang iyong reputasyon. Ms. Thea, inilarawan ka ng media bilang isang once-in-a-millennium beauty. Ang pagtayo sa tabi mo ay nagbibigay sa akin ng pressure. Awkward na tumayo si Thea. Tanong ni Kevin. So, Ms. Thea, what do you feel about getting first place? Napatingin si Thea sa mga tao. Ang daming malapit sa harap ay puro big shots. Kitang-kita niya ang mapang-uyam na ekspresyon sa mga mukha nila. Naramdaman niyang uminit ang pisngi niya. Hawak ang mic. Nag-atubili siya sandali bago sinabing, I don't have any medical skills at all. As the rumors say, I only got first place because my husband spent a fortune to push me up the rankings. Napayuko siya ng malalim. Humihingi ako ng paumanhin para dito. Pagkasabi niya nun, tumalikod siya para umalis sa stage. Napakamot ng ilong si James, na nasa likod ng venue. At ulong, mukhang naiinis sa akin si Thea. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa medical conference na ito. Kailangan kong gumawa ng paraan para tulungan mo siya. Pagkasabi niya nun, sumenyas siya kay Serena. Sinabi ni Newton, any instructions? Bulong ni James sa tenga niya. Naiintindihan. Tumango si Serena, she then stood up and left her seat. Bumaba si Thea sa stage. Ipinagpatuloy ni Delilah. Ang pangalawang lugar ay napupunta kay Christine Fallon mula sa Herbal Biotech. Siya ang apo ng maalamat kay Dr. Fallon, sa nakalipas na 2 taon. Si Dr. Fallon ay nagtagumpay sa Solin Medical Conference bawat taon. Nahigitan na siya ngayon ng kanyang apo. Sabi ni Kevin, pakiusap. Ms. Fallon, umakyat si Christine sa stage. Nakasuot ng puting damit. Kasing ganda siya ng isang babae. Kinuha niya ang mic. Nakangiting tanong ni Delilah, Ms. Fallon, kahit first time mong sumali sa medical conference, nakuha mo pa rin ang pangalawang pwesto. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Mapagpakumbaba na sabi ni Christine. Matagal ko ng pangarap na makilala ang mga kapwa ko nakatatanda sa larangan ng medisina. Manalo o matalo, naniniwala ako na marami akong mapapala rito. Salamat, Ms. Fallon. Nagpatuloy si Kevin.
Ang ikatlong pwesto ay napupunta kay Jonathan Harris mula sa Universal Hospital. Ang ikaapat na pwesto ay napupunta kay Lucas Hamilton mula sa Universal Hospital. Ang ikalimang pwesto ay napupunta kay Moses mula sa Moses Hospital. Ang ika-anim na pwesto ay napupunta kay Bjorn Truman mula sa Lufkinity Hospital. Ang ipitong lugar ay napupunta sa binasa ng mga MC ang mga pangalan ng malakas. Umakyat sa stage ang mga tinawag na pangalan. Maya-maya ay nagtipon na silang lahat sa stage. Sa sandaling nasa stage na ang lahat, nilapitan ni Serena si Thea at ngumiti kay Willie. Ms. Thea, gusto ni Mr. Hayden na makausap ka. Ha? Pagtingin kay Serena, kumunot ang noo ni Thea. Mr. Hayden, ang ibig mong sabihin ay ang Black Dragon. Hindi ba patay na siya? Dahil nakapunta si Thea sa Majestic Corporation noon. Nakita na niya si Serena noon. Ngayong dumating si Serena na hinahanap niya. Siya ay naguguluhan. Nakangiting sabi ni Serena, sumama ka sa akin. Naguguluhan man si Thea ay sinundan siya nitong palabas ng venue. Sa labas ng General Assembly Hall. Nakasandal si James sa dingding at humihit-hit ng sigarilyo. Dinala ni Serena si Thea dito. Dinala ko siya. Bahagyang kumaway si James at sinabing, got it. Malaya kang pumunta. Naiintindihan. Tumalikod na si Serena para umalis. Nang makita si James, napatulala si Thea. Ano? Di ba patay na ang Black Dragon? Ilo, buhay pa ba siya? Hindi siya makapaniwala sa kanya. Kinusat niya ang kanyang mga mata. Gayunpaman, si James, ang Black Dragon, ay naroon pa rin sa harap niya. Bahagyang ngumiti si James. Matagal na. Thea, why ibuhay ka pa? Natigilan si Thea. Napakamot si James sa kanyang ilong at sinabing, mas gusto mo bang patayin ako? Hindi. Hindi yun. Nagmamadaling paliwanag ni Thea, kinakabahan siya. Tumibok ang puso niya. Inilabas ni James ang isang wireless earphone at iniabot kay Thea. Naguguluhan si Thea. Ano ito? Sabi ni James. Isang wireless earphone. Maaari kitang kausapin habang suot mo ito. Palihim kitang tutulungan sa medical competition. Ha? Nataranta si Thea. Tulungan mo ako ng palihim. Ms. Thea, umakyat ka na sa stage. Umalangaw-ngaw ang malakas na boses sa buong General Assembly Hall. Kabanata 565. Sabi ni James, pinapatawag ka nila, pumunta ka. Pero ako, bahagyang kumaway si James. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Sige, sinuot ni Thea ang earphones at mabilis na naglakad pabalik sa venue. Sa ilalim ng mapagbantay na tingin ng mga tao, umakyat siya sa entablado. Ang nangungunang daan ay natipon sa entablado. Ang mga tuntunin sa kompetisyon ay naitatag. Inanunsyo sila nina Delilah at Kevin. Ang mga patakaran ng medikal na kompetisyon ay simple. Ito ay isang 1 versus 1 knockout. 50 mananalo ang papasok sa koponan ng mga nanalo. Samantala, ang natitirang 50 na matatalo ay random na ipapares at papasok sa isa pa laban sa isang knockout round. Ang mga nanalo, muli, ay uusad sa koponan ng mga nanalo. Pagkatapos, muli silang random na ipapares sa isang tao mula sa koponan ng mga nanalo at ipagpapatuloy ang isa laban sa isang knockout round. Pagkatapos ipahayag ang mga patakaran, lumitaw ang isang LCD TV. 100 pangalan ang nakalista dito. Pagkatapos, sila ay randomized at match-made sa isa't isa. Di nagtagal, lumabas na ang mga resulta. Salubungin natin sina Thea Callahan at Francois Cortez. Ang kalaban ni Thea ay isang matandang doktor na mas mababa sa rangkang. Gayunpaman, walang mga mahina sa nangungunang daan. Lahat sila ay mga makaranasang doktor na ilang dekada nang nasa larangan. Pumunta si Thea sa gitna ng stage. Maya-maya,
Dumating na ang kalaban niya. Tumingin siya sa paligid ng 80 taong gulang at nakasuot ng puting Mandarin jacket. Sa tabi niya ay isang batang babaeng katulong. Tanong ni Kevin. Ms. Thea, nasaan ang katulong mo? Bago pa siya makapagsalita, ang matandang lalaki sa kanyang harapan ay umungol. Kahit na manalo ako laban sa kanya, wala akong nararamdamang kaluwalhatian mula rito. Nakaramdam ng kaba si Thea. Sa pagkakataong iyon, may lalaking umakyat sa stage. Si James iyon. Nang makita siya, nakahinga ng maluwag si Thea. Lumapit si James sa kanya at sinabing, "Ako ang katulong niya." Sumulyap kay James. Walang sinabi si Kevin. Agad niyang inanunsyo. Ayon sa mga patakaran, kami ang magpapasya sa nilalaman ng kompetisyon sa pamamagitan ng lottery. Maya-maya, may ilang staff na nagdala ng isang box papunta sa stage. 3/5. Sabi ni Kevin. Maraming selyadong titik sa kahon. Ang bawat isa sa kanila ay may isang numero. At ang bawat numero ay tumutugma sa nilalaman ng kompetisyong ito. Ipaubaya ang lahat sa tadhana. Ngayon, bubunot ang staff ng sulat mula sa kahon at ibibigay ito sa akin. Inabot ng mga tauhan ang kahon. Ang kahon ay transparent. Sa sandaling iniunat niya ang kanyang kamay. Isang bagzo ng hangin ang nagmula sa ibaba. Agad na nagkalat ang mga sulat. Biglang kumuha ng isa ang staff at binigay kay Kevin. Binuksan ni Kevin ang sulat at ipinakita sa video camera. Then, he announced, "No.58. Tingnan natin kung anong paksang No.58 ang nakalaan para sa atin." Ipinakita ng LCD TV sa entablado ang nilalaman ng No. 58. Pangalanan ang damo. Random na pumili ng 100 halamang gamot mula sa 100,000. Ang magkabilang panig ay nakapiling at kinakailangang gamitin ang kanilang pang-amoy upang pangalanan ang damo. Ang limitasyon sa oras ng kompetisyong ito ay 10 minuto. Kung sino ang pinakamaraming pangalan sa loob ng 10 minuto ang mananalo. Nang marinig ito, naghiyawan ang mga tao. Ito ay isang kawili-wiling kompetisyon. Kinailangan nilang gamitin ang kanilang pang-amoy upang gamitin ang 100 uri ng mga halamang gamot habang nakapiring. Kahit na ang mga bihasang doktor na nasa larangan na sa loob ng mga dekada ay hindi makakamit ang gayong gawain. Agad na pumunta ang mga tauhan para ihanda ang mga sangkap. Hindi nagtagal. Handa na sila. Unang round ng kompetisyon. Thea Callahan ng Century Hospital vs. Francois Cortez ng Abundant Hospital. Nang marinig iyon, nataranta si Thea. Puno ng pawis ang mga palad niya. Bumulong si James na nakatayo sa tabi niya. Ayos lang. Walang dapat ikabahala. Sa akin dito. Siguradong mananalo ka. Ready na ba kayong dalawa? Napatingin si Francois kay Thea ng masama. I'll feel humiliated even if I win against her. Hindi ako sasali. Hayaan ang aking katulong laban sa kanya. Ayokong magreklamo siya tungkol sa pambubuli. Bago pa makapagsalita si Thea ay humakbang na si James. Kung ganoon, hindi na kailangang sumali si Thea. Hayaan mo akong makilahok sa kanyang kahalili. Kabanata 566. Si James ay nagplano lamang na tulungan si Thea ng palihim. Si Francois Cortez, isang doktor sa Abundant Hospital, ay nasa larangang ito sa loob ng 40 taon. Dahil dito, naranasan niya, hindi dapat maging mahirap para sa kanya na makilala ang 100 halamang gamot gamit ang kanyang pang-amoy. Sa paglipas ng panahon, makikilala pa niya silang lahat. Kahit na ang limitasyon sa oras ay 10 minuto, maaari niyang makilala ang 30 hanggang 40 sa kanila. Ang kanyang katulong ay isang makaranasang doktor na maraming taon na rin sa bukid. Dapat ay matukoy niya ang 100 o higit pang mga halamang gamot sa loob ng 10 minuto. Samantala, si Thea ay isang taong gumastos ng malaking halaga para mapunta sa tuktok ng rangkang.
Hindi rin dapat ganoon ang kakayahan ng katulong ng ganoong babae. Tiningnan ni Francois ang walang bahid na malinis na si James, na mukhang baguhan, at tinapunan siya ng masamang tingin. Sa kanyang pananaw, tiyak na hinahangaan niya si Thea. Sa stage, nagkomento sina Delilah at Kevin sa unang round ng kompetisyon. Anong matinding labanan kaagad? Hiniling ng mga doktor sa kanilang mga katulong na makipagkompetensya sa kanilang kahalili. Exactly, I wonder kung kaninong katulong ang lalabas sa itaas. Biniringan na sila ng mga tauhan natin. Hindi nagtagal. Nagdala ng ilang blindfold ang staff sa stage. Hindi man sumasali sina Thea at Francois. Piniringan din sila for fairness. Naglagay ng blindfold ang assistant ni James at Francois. Ang istant sa harap mo ay puno ng 100 iba't ibang halamang gamot. Ang bawat isa sa kanila ay may numero ng pagkakakilanlan. Simula 1 hanggang 100. Pagkatapos makilala ang mga ito, isulat ang mga pangalan ng mga halamang gamot ayon sa kanilang numero ng pagkakakilanlan. Ang limitasyon sa oras ay 10 minuto. Ang nakakuha ng pinakamaraming tama ay panalo. Handa ka na ba? Oo, sabay nilang sabi. 3, 2, 1. Magsimula. Nagsimula ang kompetisyon. Dumiretso si James sa shelf. Ibinaba niya ang ulo niya at sumanggod. Tapos, nagpatuloy siya. Matapos maglakad-lakad sa bilog, agad na kumuha si James ng panulat at sinimulang isulat ang mga numero ng pagkakakilanlan at ang mga sagot. 3 minuto lang ang inabot niya sa buong proseso. Samantala, maingat na tinukoy ng kanyang kalaban ang bawat halamang gamot. Isinulat niya ang mga sagot habang naglalakad siya. 10 minuto ang lumipas sa isang kisap mata. Oras na para ideklara ang mga resulta. Maraming kilalang tao ng bansa ang naimbitahan sa Solin Medical Conference. Kabilang ang mga negosyante, politiko, pilosopo, at iba pa mula sa lahat ng sektor ng buhay. Hindi lang sila naging panauhin, kundi sila rin ang hurado. Sa presensya ng hurado, unang napatunayan ang mga sagot ng assistant ni Francois. Sa loob lamang ng 10 minuto, natukoy niya ng tama ang 8 halamang gamot mula sa 100 gamit ang kanyang pang-amoy. Hindi masama. Sa pagtingin sa mga resulta, nakangiting sinabi ni Kevin. Bagaman bata pa siya, nakilala niya ang 8 halamang gamot habang nakapikit. Magiging sikat siyang doktor balang araw. Siyempre, Francois wore a smug look. She's my favorite disciple. And she has great medical potential. At saka, she can even work independently. Kinabahan si Thea. Tumingin siya kay James sa tabi niya at nagtanong. Magiging maayos ba ang lahat? Binigyan siya ni James ng isang nakakapanatag na ngiti. Huwag kang mag-alala. Patuloy ni Delilah. Ngayon let's reveal the answers of Thea's assistant. Hawak ang sagot ni James. Binasa sila ni Kevin ng malakas. No. 1. Hawthorne, correct. Hindi. 2. Aconitum carmichaeli, tama. No. 3. Calculus bovis, tama. No. 56. Gypsum fibrosum, tama. Habang isiniwalat ni Kevin ang mga sagot, maraming doktor sa ibaba ng entablado ang humihingal at tumayo. Nakita nila kung paano sinagot ni James ang mga tanong. 3 segundo lang ang inabot niya sa bawat damo. Bukod dito, marami sa mga halamang gamot na ito ay nagbibigay lamang ng mahinang amoy. Imposibleng makilala sila sa loob lamang ng 3 segundo. Gayunpaman, nakuha ni James ang lahat ng tama hanggang No. 56. No. 100. Scriphalaria ng pinsas, tama. Matapos basahin ng malakas ni Kevin ang huling sagot, huminga siya ng malalim at saka tumingin kay James. Imposible. Napabulala si Francois. Dapat ay nandaya siya. Kabanata 567. Sinulyapan ni James si Francois at malamig na sinabi, Mr. Cortez,
Kinu-question mo ba ang pagiging walang kinikilingan ng Solin Medical Conference? Sa dami ng reporters at camera dito, sa audience na nasa 100,000 at sa milyon-milyong viewers na nanunood ng live ngayon. Are you trying to say that I cheated? Dapat niloko mo. Paano matukoy ng tama ng isang batang tulad mo ang napakaraming halamang gamot gamit ang iyong pang-amoy sa napakaikling panahon? Kahit na binuksan mo ang iyong mga mata, walang paraan na nagawa mo ito ng napakabilis. Hindi makapaniwala si Francois. Hindi siya makapaniwala na ang isang kabataang tulad ni James ay magkakaroon ng ganoong kahusayan sa medisina. Sinabi ni Delilah. Dahil nagtanong ang kalaban tungkol sa pagiging patas ng kompetisyon. Gusto kong anyayahan ang hurado na mag-imbestiga kung may mali sa kanyang piring. Ibinigay ni James ang kanyang piring sa hurado. Matapos suriin ito, wala silang nakitang mali dito. Kung ganoon, opisyal kong idineklara si Thea Callahan bilang panalo sa unang round. Nang marinig ang huling hatol, nagkakagulo ang mga tao. Sinong mag-aakala na si Thea? Isang babaeng gumastos ng malaking halaga para itulak ang sarili sa ranggo. Ay maaaring magwagi sa unang round. Sino ang assistant niya? Isang hindi pamilyar na mukha. Hindi ko pa siya nakita. Hindi. Teka, yung mukha, hindi ba siya si James Caden ng Majestic Corporation? Ano? James Caden. Hindi ba siya ang Black Dragon? Akala ko ang Black Dragon ay namatay sa larangan ng digmaan. Habang ibinabahagi ang mukha ni James sa buong internet. At nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Marami ang nakaalala sa kanya. Sila ay lubos na natigilan. Yung Black Dragon, paanong nangyari ta? Sa alamat ay walang kapantay ang mga medikal na kasanayan ng Black Dragon. Iyon ang nagpapaliwanag sa mga resulta. Nag-init ang mga tao sa isang diskusyon. Ihahayag pa lang ni Delilah ang susunod na round ng kompetisyon nang makatanggap siya ng balita mula sa staff sa backstage. Nang marinig ang sinabi ng mga ito sa kanya, saglit siyang natigilan. Pagkatapos, nanginginig ang katawan niya. Sumulyap kay James. Namula siya at tuwang-tuwang nagtanong. Pwede ko bang tanungin kung James Caden ang pangalan mo? Hindi inaasahan ni James na malalantad ang kanyang pagkakakilanlan ng ganoon kaga. Napakamot siya sa kanyang ilong at sinabing, Oo, James Caden ng Majestic Corporation. Anong Majestic Corporation? Ako ang assistant ni Thea. Kung ganoon, ikaw ba ang Black Dragon? Tinanong siya ni Delilah, na broadcast ng live ang eksena. Natigilan ang mga manunood sa buong bansa. Ano ang nangyayari? Bakit naman magtatanong ang MC kung ang assistant ni Thea ay ang Black Dragon? Hindi ba namatay ang Black Dragon sa battlefield sa Mount Thunder Pass? Ngumiti si James at nanatiling tahimik. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Thea at tinungo ang rest area sa backstage. Nang hawakan ni James ang kamay niya ay natigilan siya. Gusto niya itong itulak palayo. Ngunit hindi sumang-ayon ang kanyang puso. Sa ilalim ng magbantay na tingin ng karamihan. Sila ay umalis na magkahawak kamay. Sa ibaba ng entablado. Sa gitna ng mga manunood. Maraming doktor ang nagsusuot ng malungkot na ekspresyon. Ang Black Dragon. Siya ba ang Black Dragon? Alam nila na ang Black Dragon ay walang kapantay sa husay sa militar at kasanayang medikal. Gayunpaman, walang nakakita sa kanya na lumaban o nagsanay ng kanyang mga kasanayan sa medikal. Ngayong nagpakita na si James, nalantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang Black Dragon. Sa rest area sa backstage, nagdilim ang mukha nina Lucas at Jonathan. Nagtatakang tanong ni Lucas, paano ito nangyari? Paano siya ang Black Dragon? Tanong ni Jonathan, ano ba talaga ang nangyayari? Agad na tumawag si Lucas sa police station. Gayunpaman, sinabi sa kanya na si James ay nasa kanyang detention call at hindi pa umaalis sa lugar. Bahagya siyang kumaway at sinabing,
Nasa police station pa si James. Hindi siya ang Black Dragon. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Jonathan. Narinig nina Lucas at Jonathan ang mga alingaw-ngaw. Ang katulong sa tabi ni Thea ay ang chairman ng Majestic Corporation. Samantala, may mga chismis na ang chairman ng Majestic Corporation ay ang Black Dragon. Gayunpaman, alam nila ang katotohanan. Ang tunay na Black Dragon ay si James. Ang manugang na lalaki ng mga kalahan. Nagkaroon lang na magkaparehas sila ng pangalan. Bukod dito, ang Black Dragon ay kasalukuyang nakulong sa kanyang detention cell. Tumawag si Lucas sa istasyon ng pulisya, at sinabi sa kanya na si James ay nakakulong pa rin at hindi umaalis sa lugar. Pupunta tayo ayon sa plano. Tumingin si Lucas kay Jonathan. Tumango si Jonathan, at dumilim ang mukha. Mula ngayon, wala ng Solin Doctors Association sa Seoul. Samantala, ang National Doctors Association of Goryeo ay magtatatag kay Seoul. Sa loob lamang ng ilang taon, magkakaroon na tayo ng ganap na kontrol sa medikal na merkado ng bansa. Sa ganoong paraan, makokontrol natin ang mga mamamayan ng Seoul gamit ang gamot. Kung nasakop natin si Seoul, nasakop natin ang mundo. Napangiti si Lucas. Pinaalalahanan kami ng aming amo na kailangan naming magtagumpay. Ang kabiguan ay hindi katanggap-tanggap. Huwag kang mag-alala. Ipauwi mo sa akin ang lahat. Panatag si Jonathan sa kanya. Sa rest area sa backstage, hinawakan ni James sa kamay ni Thea at naglakad papuntang rest area. Pagdating nila, mabilis na kumalas si Thea sa pagkakahawak niya. Namumula ang pisngi niya. Ngumiti si James at sinabing, "Sorry, I overstepped my boundaries. Ako ayos lang." Kinabahan si Thea, ginulo niya ang buhok para itago ang kaba. Hindi niya maiwasang mapasulyap kay James. Ang kanyang mukha ay walang kapintasan at mahusay na tinukoy. Napakagwapo niya at charismatiko. Siya ay malalim na naakit sa kanya. Akala niya patay na ang Black Dragon. Hindi niya akalain na buhay pa siya. Nagkataon, ang kanyang asawa ay nakagawa ng isang krimen at itinapon sa bilangguan. May plano siyang hiwalayan siya. Mr. Hayden, naisip ko ang sinabi mo sa akin. Ha? Napatingin si James kay Thea. Natarante siya nang makita ang namumula nitong pisngi at nahihiyang ekspresyon. Ano ang sinabi niya kay Thea? May sinabi ba siyang importante? Ipinilig ni Thea ang kanyang ulo at bamulong. Noon, sinabi mo sa akin na papakasalan mo ako kapag hiniwalayan ko ang aking asawa. Oh, natigilan si James. Agad niyang naalala ang sarili at tumango. Oo, sinabi ko nga. Huminga ng malalim si Thea at humugot ng lakas ng loob. Nakagawa ng krimen ang asawa ko. Brutal niyang ginahasa ang isang teenager na babae. Bukas na ang trial. Maaaring masentensyahan siya ng higit sa 2 taon sa bilangguan. Kapag na-convict siya, hihiwalayan ko siya. Kumunot ang noo ni James. Hindi lang si Thea ang walang tiwala sa kanya. Pero binalak pa niya itong hiwalayan. Dalawa nang marinig niya ito. Nabigla siya. Huminga siya ng malalim. Inilagay ang sarili sa kanyang sapatos. Naunawaan niyang walang babae ang makakatanggap nito. Makikita natin. Umupo si James sa rest area. Bumunot siya ng sigarilyo at humayhit ng tahimik. Patuloy pa rin ang kompetisyon. Gayunpaman, nakatanggap ng balita ang 2 MC. Huminto si Delilah sa kompetisyon at humihingi ng paumanhin sa mga tao. Ladies and gentlemen, I'm really sorry, dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kailangan nating ihinto ang kompetisyon dito. Natigilan ang lahat. Naging maayos naman ang lahat. Anong nangyari? Patuloy ni Delilah. Nakatanggap lang kami ng balita na hindi nasisiyahan sa rules ng kompetisyon. Ang lalaking iyon ay si Jonathan Harris ng Universal Hospital. Aanyayahan namin ngayon si Mr.
Harris sa entablado. Nang marinig ito, umakyat si Jonathan sa entablado. Nakaharap sa madla at hindi mabilang na mga kamera. Nanatili siyang composed. Tanong ni Kevin, Mr. Harris, mangyaring sabihin sa amin kung aling aspeto ng mga opinyon sa kompetisyon ang hindi ka nasisiyahan. Kinuha ni Jonathan ang mikropono mula sa staff at sinabing, labis akong hindi nasisiyahan sa mga tuntunin sa kompetisyon ng medikal na kompetisyon sa mga taong ito. Gaano ba tayo katagal kung isa-isa tayo? Iminumungkahi ko na lahat tayo ay makipagkumpetensya ng sabay-sabay. Napangiti si Delilah. Ang mga tuntunin sa kompetisyon ay itinakda ng isang grupo ng mga ospital. Hindi natin sila mababago dahil sa hindi kasam-asang-ayon. Ganoon ba? Ngumiti si Jonathan at itinuro si Jay, na nakaupo sa pinakaharap ng audience seat at sinabing, the strong decide the rules. Paano ito? Hamlanin ko si Dr. Fallon sa isang one-on-one. Kapag nanalo ako, I call the shots. Nagdulot ng kaguluhan ang kanyang mga salita. Ayon sa mga alituntunin ng mga nakaraang kompetisyon, tanging ang panghuling katunggali na nanalo ay maaaring magkaroon ng karapatang hamanin si Dr. Fallon. Lahat ng video camera ay nakadirekta kay Jay. Naghihintay sila ng kanyang tugon. Alam ni James ang nangyayari sa harap na entablado. Habang naglalakad kasama si Thea, umupo sila sa gitna ng audience at tumingin kay Jonathan, na nasa stage. Alam ni James na gagawa sila ng hakbang. Gayunpaman, hindi niya alam ang kanilang motibo. Sa ilalim ng mapagmatsyag na tingin ng mga tao, tumayo si Jay at umakyat sa stage. Pagtingin kay Jonathan, sumili ang ngiti sa kanyang kulubat na mukha. Ginoo, Harris, kahit hindi ka nasisiyahan sa mga pagsubok sa kompetisyon, walang silbi na hamanin ako. Hindi ako nagse-set ng rules. Ito ay isang pinagkasunduan ng grupo. Kahit manalo ka laban sa akin, wala akong karapatang baguhin ang rules. Para sa iyo, pagkatapos, hihilingin ko ang mga opinyon ng lahat tungkol sa bagay na ito. Tiningnan ni Jonathan ang malalaking kuha na nakaupo sa ibaba ng entablado. Naroon sina Alex Yates ng Celestial Group, Una Lawson ng Longevity Pharmaceuticals, Charles Bertrand ng Abundant Group, at iba pa. Sila ang mga big shot ng Kensington. Kaya, sila ang nagtakda ng mga patakaran. Sa sandaling iyon, nagtipon sila upang pag-usapan ang bagay na iyon. Matapos ang humigit kumulang 15 minuto, nakarating sila sa isang conclusion. Nagsalita si Delilah, Mr. Harris. Pagkatapos ng mahabang talakayan, tinatanggap namin ang iyong hamon. Kung matatalo mo si Dr. Fallon, may karapatan kang itakda ang mga tuntunin sa kompetisyon ng medikal na kompetisyon sa taong ito. Gayunpaman, tungkol sa mga patakaran ng hamon sa pagitan mo at ni Dr. Fallon, nasa inyong dalawa ang magpasya. Tumango si Jay, dahil si Mr. Harris ang nagmungkahi nito. Hahayaan ko siyang magpasya sa mga patakaran. Sabi ni Jonathan, huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin. Makikipagkompetensya kami sa medikal na race eta, acupuncture, at acupoint na paggamot. Ano ang tunog sa iyo? Tumingin siya kay Jay. Magulo ang kapaligiran bago pa man magsisimula ang kompetisyon. Bagamat ang pagsalungat ni Jonathan sa mga tuntunin sa kompetisyon ay naantala ang medikal na komperensya. Ito ay isang hininga ng sariwang hangin sa mga manunood. 20 taon nang hawak ni Dr. Fallon ang titulong Asclepius. Hindi niya ipinakita ang kanyang kakayahan sa maraming taon. Ang masaksihan ang kanyang mga kasanayang medikal at magiging highlight ng medical conference. Fine. Tanggap ko. Sa magbantay na tingin ng karamihan sa ilalim. Pumayag si Jay sa mga kondisyon. Mabuti. Ipapaliwanag ko ng detalyado ang mga patakaran. May pilyong ngiti sa kanyang mukha. Sinabi ni Jonathan,
Bawat isa ay gagawa tayo ng lason para sa isa o sa isang pinagkakatiwalaan nating kakainin. Pagkatapos ubusin ang lason, gagamit kami ng acupuncture at acupoint na paggamot kasama ng antidote na ginawa namin para ma-detoxify ang katawan. Ang unang naglalabas ng lason mula sa katawan ng umiinom ay panalo. Pagsasamahin natin ang tatlong aspeto sa isang kompetisyon. Ang nakaligtas ay lalabas na mananalo. Nang marinig ito, natigilan ang mga tao. Maging si Jay ay natigilan. Dagdag pa ni Jonathan. Pag-isipan mong mabuti, Dr. Fallon. Buhay ang nakataya dito. Gayunpaman, kung ang alinman sa amin ay umamin ng pagkatalo, ang isa ay kailangang magbigay ng antidote. Fine. Tanggap ko. Pagtingin kay Jonathan, tumango si Jay. Nang marinig ito, naghiyawan ang mga tao. Ang medikal na komperensya sa taong ito ay magiging mas kawili-wili kaysa sa mga nauna. Kabanata 570. Sa harap ng hamon ni Jonathan, hindi natakot si Jay. Pinili niyang tanggapin ang hamon. Nang makita ito, isang pilyong ngiti ang sumilay sa mukha ni Jonathan na parabang ang kanyang masasamang pagkana ay umabot sa isang crescendo. Ipapaliwanag ko ng maikli ang mga patakaran. Sabi ni Jonathan, 1,000 halamang gamot ang ihahanda. Batay sa aming pag-unawa sa mga halamang gamot. Malaya naming ihahalo at itugma ang mga ito upang lumikha ng isang lason. Matapos maubos ng kabilang partido ang lason, kailangan nating paghaluin at pagtugmain muli ang libong mga halamang gamot upang lumikha ng isang panlunas. Siyempre, pinapayagan kaming gumamit ng acupuncture at acupoint pressure therapeutic na paraan upang mailabas ang mga lason. Ma'am, tumango si Jay. Nagpatuloy si Jonathan. Upang matiyak ang walang kinikilingan na kompetisyon, ipapaubaya ko sa Herbal Biotech ang paghahanda ng mga halamang gamot. Agad namang nag-ayos si Jay. Hindi nagtagal, itinulak ang ilang stand sa entablado. Mayroong maraming mga drawer sa bawat stand. At ang mga pangalan ng bawat damo ay may label sa bawat drawer. Ayon sa mga patakaran, pareho silang maaaring magkaroon ng isang katulong. Walang alam si Jay tungkol kay Jonathan. Gayunpaman, tinawagan siya dati ni James para gamitin ang Underground Intelligence Network para imbestigahan ang isang lalaki na tinatawag na Miracle Working Dr. King. Kahit si Ronald ang tumingin dito, alam ito ni Jay. Ang Miracle Working Dr. King ay si Jonathan Harris. Dati siyang mamamayan ng Seoul ngunit nandayuhan sa Goryeo maraming taon na ang nakalilipas. Ngayon, siya ang chairman ng National Doctors Association of Goryeo. Ito ay maliwanag na si Jonathan ay hindi dumating sa kapayapaan. Alam ni Jay na kailangan niyang mag-ingat palagi. 4/5. Tinawag niya si Christine para maging assistant niya. Siya ay isang kilalang doktor sa Kensington na napabalitang nalampasan ang mga kasanayang medikal ni Jay. Ang katulong ni Jonathan ay walang iba kundi si Lucas, ang pangunahing doktor ng Universal Hospital. Siya ay nabalitaan na isang mahusay na doktor na pinananatiling low profile. Ginawa nila ang kanilang paghahanda. Sa ibaba ng stage, sa likod ng audience, tahimik na nakatingin si James. Ibinigay ni Serena ang kanyang upuan kay Thea. Naguguluhan si Thea. Ginoo, Hayden, ano ang ginagawa ni Dr. Harris? Umiling si James. Kung alam niya kung ano ang pinagkakaabalahan ni Jonathan, hindi sana siya mananatiling walang kibo. Ginoo, Hayden, sino sa kanila ang mas magaling na doktor? Curious na tanong ni Thea. Si Dr. Si Fallon ay hindi nakaranas ng pagkatalo sa loob ng 20 taon. Gayunpaman, hinahamon siya ni Jonathan ng Universal Hospital sa paraang kahit na alam niyang si Asclepius. Punong-puno siya ng kumpiyansa. Sino ba talaga siya? Tingnan natin. Sabi ni James, mabubunyag ang lahat kung hahayaan nilang maglaro ng kaunti pa.
Natakot sila kay James at ayaw nilang kasama. Nangangahulugan lamang iyon na ang kanilang mga plano ay may kinalaman sa gamot. Ayaw nilang sirain ang kanilang mga plano. Hindi nagtagal. Handa na ang magkabilang panig. Tumayo ang dalawang MC sa gitna ng stage. 1,000 halamang gamot ang nakahanda sa likod ng entablado. Lahat sila ay ordinaryong halamang gamot na hindi nakakalason. Si Jay ay nasa kaliwang bahagi ng entablado, habang si Jonathan ay nasa kanan. Sinabi ni Delilah, alinsunod sa mga tuntunin na napagkasunduan. Ang takdang oras para sa pag-iipon ng lason ay 30 minuto. Pagkatapos ng 30 minuto, ibibigay ng magkabilang panig ang pinagkunan na lason sa isa. Bawat isa ay magkakaroon ng 10 minuto upang suriin at pagmasdan ang lason bago ito kainin. Patuloy ni Kevin, buhay ang nakataya dito. Pagkatapos ng pag-concoct ng lason, ang magkabilang panig ay kailangang ihanda ng maaga ang antidote. Kung ang kabilang partido ay umamin ng pagkatalo, kailangan mong bigyan siya ng antidote. So, ready ka na ba? Oo, handa. 3, 2, 1, magsimula. Agad na pumunta sina Jay at Jonathan upang pumili ng kanilang mga halamang gamot. Milyon ang nanunood. Nasa gilid sila ng upuan nila. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan nila ang isang medikal na kompetisyon ng ganitong uri sa Kensington. Ang isa ay ang Asclepius ng Kensington, na humawak ng titulo sa loob ng 20 taon.